asong gusgusin naging dahilan para siya ay maging isang doktor? Kamusta mga kainday? Handa ka na bang mapanood ang isa na namang kwentong kapupulutan natin ng aral? Huwag na nating patagalin. Let's begin! Karamihan sa mga bata ay mahilig sa aso, pero ang batang si Jana ay sadyang matatakutin at mailap sa mga ito. Araw-araw ay nakikita niya sa kabilang bahay ang asong si Luko. Gusgusin, napakadumi at lagi siyang inaangilan nito. Isang araw ay sinubukan niyang lapitan ito bago siya pumasok sa school, ngunit muntik na siya nitong kagatin. Kung minsan ay hindi na niya ito pinapansin, pero mas madalas niya itong lapitan para silipin. Sa araw-araw na pagpasok niya sa school at pagdaan niya dito, unti-unting lumalakas ang kanyang loob hanggang sa nabibigyan na nga niya ito ng pagkain. Isang araw habang patawid siya patungo sa sakayan ay nakita niyang bumagsak sa sahig ang taong nag-aalaga kay Luko at ito nga ay namatay. Naging dahilan ito para ma-depress si Luko. Lagi itong malungkot, nasa loob lamang ng gate, laging tulala. Unti-unti rin itong namayat dahil wala na itong makain. Dahil nga wala nang nag-aalaga dito, unti-unti itong nagkasakit. Si Luko na dati ay malusog na aso, ngayon ay payat na payat at laging nanghihina. Nakita ito ni Jana kaya naman naglakas loob itong pumasok sa gate ng kabilang bahay. At unti-unti rin niya itong hinawakan at matapos ang ilang araw ay napalapit na nga si Jana kay Luko. Araw-araw silang magkasama, hinahatid siya ni Luko papasok sa school. Nag-aantay pa ito sa waiting shed at sa pagbaba nga ni Jana ng sakayan ay sabay silang maglalakad pa uwi. Lagi din siyang protektado ni Luko kaya walang makalapit kay Jana para manloko. Nag-uunahan pa sila sa pagtakbo at laging masayang naglalaro ang dalawa. Naging malusog na aso muli si Luko. Hindi ito kailanman tinalian. Sadyang masunurin, matalino at napakabait na aso ni Luko. Mistulang panghabang buhay na ang kanilang naging pagsasama. Nagkaroon ulit ng purpose ang buhay ni Luko dahil sa pagmamahal ni Jana sa kanya at hindi na din naging mailap si Jana sa mga aso. Hanggang sa isang araw, habang papauwi at pasalubong na si Jana kay Luko, bigla itong nahagip ng sasakyan at nakita mismo ni Jana ang pangyayari. Mabilis na nilapitan ni Jana si Luko. Isang malakas na sigaw at iyak ng isang taong totoong nagmamahal sa kanyang alaga ang narinig. Duguan si Luko at walang malay. Mabilis na binuhat ni Jana si Luko habang umiiyak ito para katukin ang klinik ng aso na malapit sa kanila dahil sarado na ito. Walang magawa si Jana kundi umiyak at yakapin ang kanyang pinakamamahal na si Luko. At sa di inaasahang pangyayari ay siya nga itong namatay. Wala nang masasakit pa para kay Jana sa mga panahon na yun. Binigay niya ang tiwala niya muli kay Luko ngunit iniwan naman siya nito. Dahil dito, naging bugnutin si Jana. Dumaan siya sa matinding depresyon at huminto na rin sa pag-aaral. Makalipas ang isang taon, napanaginipan niya muli si Luko. Masaya raw silang dalawa na naghahabulan at naglalaro. Dahil dito, pinatuloy ni Jana ang kanyang pag-aaral at inayos nito ang kanyang buhay. Hanggang sa maging isa itong ganap na veterinarian o doktor na tumitingin sa mga hayop. Simula nga noon ay naging misyon na ni Jana ang sumagip ng aso. Nagtayo rin ito ng animal shelter kung
kung saan dinadala ang lahat ng asong kanilang nare-rescue. Tinawag niya nga itong Lucas Rescue House. Kung minsan talaga yung mga hindi mo pa inaasahan o mga bagay na wala sa plano ang magdadala sa iyo sa iyong kinabukasan. Hindi naman akalain ni Jana na ang pagiging mailap niya sa aso ang magiging dahilan nga para siya ay maging isang doktor. Hindi lang naman ito tungkol sa aso o ating mga alaga. Minsan nga, may mga maliliit na desisyon tayong nagagawa na nagbibigay ng purpose para tayo ay magpatuloy sa buhay. Kay Jana, masaya akong nalaman mo ang purpose mo sa buhay at marami kang asong natutulungan. Kay Luco naman at sa ating mga alagang hayop o aso, maraming salamat dahil kayo ang nagturo sa amin kung paano magmahal ng totoo. May mga kwento ka bang kagaya nito? Anong masasabi nyo? Don't forget to comment and share nyo na din ang mga gusto nyong pag-usapan natin dito sa ating channel. Salamat sa suporta kaibigan at sana'y nagustuhan nyo ang video ito. Huwag kalimutan mag-like and ring the bell and make sure subscribe ka na din para lagi kang updated sa susunod nating mga videos. As always, ang lahat ng ito ay para magsilbing gabay dahil kwentong may puso lamang ang hatid ng Inzai Files Diaries.